to the Filipino people, to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Dr. Willie Ong, isa sa mga pinaka sikat na content creator at saka top notcher siya kasi nasa top notcher siya kasi almost, ilan yung followers niya? Almost 17,000, ay 17 million, di ba? Ngayon, nangyayari po, ito related sa mga tao to. Kasi nga, ang nangyari, di ba, nung vice president siya, ano ba, independent siya dati, di ba? Gusto ko lang pag-usapan, maganda kasi topic siya. Magandang ano siya. Kaya nagkasakit siya dahil sa mga stress. Na-stress daw siya sa mga pinapanood niya, mga content, ayun tawag doon, mga comment ng mga basher. Kasi daw bawat kilos niya, may mga comment na bad comment. Siyempre, ito naman kasing tao na to. Kasi, dapat, mahilig magbasa si si Dr. Willie Ong. Di ba, Willie Ong? Mahilig siya magbasa, kaya ang ginagawa niya siguro, parang, pinapansin niya lahat ng mga comment kung mga good feedback. Alam niyo, sir, to lang guys, kahit maliit man yung bahay mo, malaki man yung bahay mo, at meron pa rin niya nagbabash. Kasi sobrang dami ng mga followers niya, almost 17 million. Yung iba, pinabasa niya talaga yung mga comment, di ba? Kung sakali man ako siguro, may babasahin ako, yung mga magaganda lang. Siguro yung mga bad feedback, wag mo nang pansinin or wag mong dibdibin kasi kapag dinidibdib mo yan, ang mangyayari, sakit yan eh. Kaya nangyari nga, di ba, si Dr. Willie Ong, nagkasakit siya dahil sa mga stress ng mga, sabi niya, stress daw sa mga sinasabi niya. O yes, napanood ko, Hais, naawa ko. Nakakaawa talaga, as in talagang, ano siya, payat na payat siya, promise. Kaya nakakaawa din. Hello, Boss Toyo. Shout out sa'yo, Boss Toyo. Padaan po, bossing. Sige, salamat, Boss Toyo. YC Centino, may galap shoutout po. Diba? Kumbaga, kasi ano to eh, magandang aral sa mga content creator. Sabi ko nga, kumbaga ito parang ganito yung nangyari. Kapag may mga dumating na mga, for example, mga ibang lahi, di ba? Si Speed pumunta sa Pilipinas. Nag-trending nga yun si Speed, di ba? Melanie Calma, hello po, Ma'am Melanie Calma. Ma'am Ana Ikot, shout out po, salamat po sa pagdaan, pagpunta sa live. Diba yung Speed, ngayon kung napanood nyo yung Speed na yun, diba kay Manny Pacquiao, pumunta siya, diba? Lahat ng mga tao ng Pilipino talagang hiyaw na hiyaw sa kanya. Pero kapag Pilipino naman yung nag-content, pilit nilang dinadown, diba? Diba? Ang laki ng difference, diba? Minsan yung mga tao na content creator. Kaya kailangan po sa mga nagsisimula pa lang, pumayat kaya, sabi niya. Oo. Tapos, pumayat siya, diba? Ang laki ng difference ng payat niya. As in talagang nakakaawa talaga siya. Pero, alam mo siya, talagang lumalaban pa rin siya. Sabi nga, may natutunan ako dun, sabi niya. Buti na lang, sabi niya. Buti na lang, sabi niya. Buti na lang may pera ako. Sabi niya, buti na lang may pera ako at may panggamot ako. Kung hindi, sana patay na ako, sabi niya. Pero diba, siyempre, bilang taga-panood, meron tayong mapupulot na aral kay Dr. Ong. Kasi sa totoo lang, isa lang siya sa mga malaking tulong. Kahit hindi man siya nanalo, malaking tulong pa rin yung binigay niyang parang, di ba, parang sa tulong sa atin. Kasi kapag may mga nararamdaman tayo, di ba? Kasi masaya tayo kapag minsan itignan natin yung mga content niya, di ba? Maraming salamat po, Ma'am Pine Mangaliman. Shout out po. Salamat. Kayo na pong bahala dyan. Please, ayun, yakapin na po si Ma'am Pine. Kayo na pong bahala dyan. Kasi gusto ko lang mag-content about dito. Kasi maganda yung topic eh. Kasi related sa tao. Related sa mga content creator. Kasi nga, dami nagbabash sa kanya, di ba? Kaya ganun. Di natin, siyempre, yung mga Pilipino talaga, di ba? Meron pa ring negative feedback. Hindi mawawala yan kahit sa anong laban, kahit
Kahit mag-tumbling ka pa sa ano, meron pa rin yan. Gumawa ka ng mabuti, meron pa rin negative feedback kahit anong mangyari. Kahit sikat na sikat ka, meron pa rin feedback yan. Napano kaya yun, sir? Ha? Hindi, may sakit daw siya. Cancer. May cancer daw sa hindi nakikita. Kumbaga, ang nangyari kasi, napanood ko yun eh. Napanood ko yung content, yung video na yun eh. Mahaba yun eh. May sinabi rin siya about sa mga taong nakaupo. Alam mo yung mga nakaupo sa gobyerno, di ba? Pero sa totoo naman yung sinabi niya na napakarami daw corrupt. Kasi nangyari, yung Pilipinas, wala na talaga, hindi na uunlad yan. Kahit anong mangyari, hindi ko naman sinasabing patapos na hindi na uunlad. Kasi nangyari kasi sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, pang mayaman. Kumbaga, si Ma'am YC Centino si Ma'am YC Centino ayaw niya magpatalo. Gusto niya, mayaman pa siya, ganun. Ako naman, for example, si YC Centino, inahabol ko siya. Halimbawa, ang pera niya, nasa 50 million. Ako, 20 million. Inahabol ko siya. Kunwari lang. Tapos, nahabol ko siya. Ngayon, hindi nagpapatalo. Parang ganun yung Pilipino ngayon. Kumbaga, ang nangyari kasi, payamanan sa Pilipinas, kumbaga. Yun, nakikita ko lang, ha? Hindi naman, lang to guys, ha? Sinasabi ko lang to kung agree kayo o hindi. Kasi, ganun na kasi nangyayari guys, di ba? Kapag yumayaman ka lalo, mas napapansin ka. Pero take note, hindi lahat ng mga tao a-agree sa'yo. Hindi lahat ng mga tao negative sa'yo at positive. Parang din yan eh, parang sa saging yan, di ba? Kapag may nabubulok, merong fresh. Kapag fresh ka, madami kang pera. Pero kapag nabubulok ka na, wala ka na. Ibig sabihin, hindi ka na masyadong pinupusuhan.